Malalaman sa susunod na mga araw ang magiging latag ng UBJP sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ito ang sinabi ng tagapagsalita ng partido, Engineer Muhajirin Ali, matapos lumabas sa social media ang mga larawan ng mga anointed candidates ng Malacanang sa gubernatorial race sa bawat probinsya sa rehiyon. Makikita sa mga larawan na kabilang sa mga itinaas na kamay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay si incumbent Lanao del Sur Governor Bombit Adyong ng SIA Party at BGC. Kumakandidato muli si Adyong sa posisyon at makakalaban nito ang pambato ng UBJP na si Fiat Macarambon. Narito ang pahayag ni Engineer Ali sa usapin. Malalaman po natin yan in the next couple of days, no? Kasi nakita nga natin sa FB, no? Una yung picture ng governors, di ba? Kung nakita nyo man din siguro before yung pag-raise ng hand ng bawat individual, whether incumbent o yung kakandidato, di ba? No? So, with this, anyway, open naman po yung access natin sa PFP with Governor Tamayo. And yung kandidato naman po natin sa Lanao del Sur, si Fiat Macarambon, ay endorsed po ng PFP. And then yung vice naman po sa UBJP. So, we will look into this, no, in the next couple of days, even with the Chief Minister himself, kung ano yung magiging latag po natin sa Lanao del Sur. If ever lamang po na magkaroon din ng alyansa between the governor of the Lanao del Sur, the United Bangsamoro Business Party, does it mean magkakaroon rin ng free zone sa Lanao del Sur? Mga possibility kasi yung mga bagay na yan na pwedeng mangyari, di ba? Hindi mo pwedeng masarado yon, di ba? Kasi halimbawa, kung tutuloy pa rin si Fiat Macarambon, rights niya yon, di ba? O di kaya tutuloy yung entire slate niya to run, di ba? Wala pa akong narinig na may scheduled meetings related to this, maliban dun sa picture na nakita natin sa FB, for instance. So, malalaman na ho natin yan. Lalo na pag natapos po yung filing sa Parliament, dahil makikita na ho natin yung buong picture ng anong pwedeng mangyari next year for the elections, whether sa BAR or sa national election and local election.